Bumanat na po yung mga kalaban. Makikita niyo po kung sino talaga ang tunay na kalaban ng Pilipinas. Yan na po, naglalabasan na naman po yung mga nagpapahayag. Pinangungunahan siyempre ni Carpio na mag-ingat daw ang Pilipinas sa pakikipagrelasyon sa China sa oil exploration. Sabi naman po ng, ano ba nagsabi nito? Ito po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral ba to? Yung RATM? The Chinese Communist Party is not a reliable partner on the negotiating table historically. We have observed a difference in the way they speak and their action on the ground. These are facts. These are recorded. Ang ganda po ng oil exploration pero napakarami pong kumukontra na agad. Oil exploration po 'to. Eto po. Sabi naman po ni Carpio, bago natin sila banatan lahat, isahin na lang natin. Carpio warns Philippines against oil deal with China. Hindi, no? Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio warned that the Philippines must reject any joint oil and gas exploration deal with China that recognizes Beijing's ownership of the resources in the West Philippine Sea, saying such an arrangement would violate the Constitution. Yan po, alam nyo, maganda na. Kaibigan natin yung China, hindi naman natin kaaway yung Vietnam, meron na tayong pakikipagkasundo, Tatay Digong nun. Tatlo po na bansa na maghukay ng langis sa disputed. Alam niyo po ba yung disputed? Ito po ay inaangkin ng Pilipinas, inaangkin ng China, inaangkin ng Vietnam. Ngayon, pag-usap na lang tayo kung ano mahukay natin dyan, hati-hati tayo. Ang ganda, di ba? Pero pag sinasabi ni Carpio na huwag tayong pumayag kasi atin yan, hindi rin papayag yung China na tayo maghukay niyan. Disputed nga eh. Dapat kasi tanggapin na natin ang katotohanan. Yung inaangkin natin, inaangkin din ng China, inaangkin din ng ibang bansa. Tiwangwang lang yan. Ito pong mga kumukontra na to, ito po mga impractical po mag-isip. Yun naman pala, ayaw pala natin sa China. Bakit tayo bumibili ng mga produkto ng China? Kutya, tignan nyo lang lahat yung produkto nyo dyan sa kusina ninyo. Tignan nyo lang po kung ilang porsyento niyan. Masasabi ko po sa inyo, 98% o 95% ng produkto nyo dyan sa kusina ay made in China. Wala tayong problema na bumili ng produkto ng China, pero ang nakikinabang lang nun, China lang. Wala tayong problema sa ganun. Pero yung oil exploration, na alam po natin na marami pong oil dyan. Oil exploration po, ayaw po natin na makapartner yung China. Hindi naman po papayag yung China dahil inaangkin din nila yung lugar na yan. Hindi rin po sila papayag na makikipag-partner tayo sa iba. Ano yung sinasabi nyong hindi reliable? Sino reliable? Australia? UK? USA? Katingin nyo ba papayag yung China na maghukay dyan yung Australia, UK, Japan o USA? Yan po ang pinakamaganda, pinaka-practical. Kikita tayo kaysa yung away tayo ng away. Magiging magkakaibigan pa tayo. Lagi yung gugulangan tayo, gugulangan. Ngayon ba, ano ba nangyayari sa atin? Mga sutil yan China, mga sutil, bakit tayo makikipag-partner? Di wag tayo makipag-partner. Hayaan natin yan na yung langis dyan tiwangwang at balang araw ang hukay din yan, China din.
Gusto natin atin 'yan, pero ang ganda na nga, eh. Alam niyo po, 'pag ibang bansa halimbawa po yung sa'tin, halimbawa yung Malampaya, 60-40 po 'yan. Ano po ibig sabihin nun? 60% sa'tin, 40% dun sa bansang naghukay. Oh, ano ba naman yung kung China po tsaka Pilipinas, malamang 'yan 50-50 tayo. Malamang po 'yan 50-50 tayo niyan, kasi dalawang bansa lang tayo, eh. Wala pang papalag na kapitbahay natin. Alam niyo maging praktikal po tayo. Sa mga magkakapitbahay, tayo lang po ang hindi naghuhukay ng langis. 'Pag nakipag-partner tayo sa China, 50-50. 'Pag ibang bansa ka-partner natin, hindi 'yan mahuhukay kasi hindi papayag ang China. Eh, ano naman kung hindi sila pumayag? Eh, hanggang salita lang tayo. Ano naman kung hindi sila papayag? Hindi po natin kaya. 'Pag hindi pumayag ang China, walang makakapaghukay diyan. Naintindihan niyo po? Sabihin natin 50-50. Ano pa ba gusto niyo? Labag daw sa konstitusyon natin 'yan. Puki ng labag sa eh, yung konstitusyon ng China kanila 'yan, eh. Konstitusyon natin atin 'yan. Konstitusyon ng China kanila 'yan. Kaya nga disputed territory ang tawag. 'Pag disputed po, pinag-aagawan. So, para hindi na tayo mag-agawan at nakatiwangwang yung alam niyo po mangyayari diyan balang araw? Pupuwersahin na lang ng China 'yan, huhukayin nila, wala tayong magagawa. Wala na tayong pakinabang, wala pa tayong magagawa. Ngayon po, maganda po imbes na pag-awayan natin 'yan, joint exploration tayo, pareho nating pag-aari. Total pareho niyong inaangkin 'yan, hukayin na lang natin yung langis diyan para kahit papaano naman, yumaman-yaman naman tayo. Hindi tayo bili ng langis. Ang dami pong langis sa'tin, hindi natin mahukay. Bakit? Eh, kapartner natin US, eh. Kaya ba tayo pagtanggol na US diyan? Kaya ba sabihin ng US, "Kami maghukay, kami bahala sa China?" Hindi naman, eh. Iran nga hindi sila manalo, China pa. Real talk lang po tayo, hindi po ako anti-US. Gusto ko po kaibigan ng lahat. Kaya lang 'wag tayo masyadong pro-US lang. Tapos na po ang Cold War. Puwede kang makipagkaibigan multiple countries, puwede. Amara Timberline, thank you very much, 200 yen. Okey. Huwag niyo munang kontrahin. Ito po, AFP, China not a reliable partner in oil exploration talks with PH. Kung hindi po sila reliable, mga AFP, sino po reliable? Nag-i-initial talk pa lang, kumokontra na kayo kaagad. Eh, kung hindi po reliable yung China, sino po reliable diyan na ka-partner natin? Panahon na po para makinabang tayo sa mga langis diyan. Putya, ang dami-daming bansa. Buong mundo nakikipag-partner sa China, eh. Tayo lang ang resist ng resist, eh. Kapitbahay naman natin sila. Wala naman tayong kakayahan mag-resist. Sagutin niyo po muna bago niyo tutulan na hindi raw reliable ang, ang ating mga
makipag-partner tayo sa China. Ang tanong ko po, sino po reliable na ka-partner natin? Sino po ang makakapaghukay diyan na hindi papalagan ng China? Ini-imagine nyo ba yung inaangal ninyo? Ano yung inaangal nyo sa China? Magdadala lang naman kami ng pagkain. Supply dyan sa Ayungin. Tinitira pa kami ng water cannon. Di ba yan yung inaangal nyo? Magdadala ng pagkain, yun pa kayang maghukay ka? Papayagan tayo ng China? Iba ka partner natin? Para nyo sinasabi na ayaw natin sa China, therefore, tumunganga na lang tayo. Kahit may langis tayo dyan, wag na nating galawin kasi ayaw nating kapartner ang China. Sobra naman kayo. Gusto rin naman namin guminhawa. Yan yung sinasabi natin eh. Na tayo po, mayaman na bansa pero hindi natin napapakinabangan yung yaman natin. Sayang. Ibang bansa ang makikinabang. Eh pag nabuisit yung China halimbawa, naghukay sila dyan, may magagawa ba tayo? Nagtayo nga ng mga artificial island yung China, wala tayong nagawa eh. Tokis-tokis lang tayo. Didemanda namin kayo. Paano kaya pag naghukay na sila ng langis? Didemanda namin kayo. Ganun pa rin ang dialogue natin. Wala. Hanggang lang tayo. Hanggang tokis lang talaga tayo. Meanwhile, ang lahat ng kapitbahan natin, nagsisiyaman na. Ang Pilipinas, mahirap pa rin dahil sa ganyang mentalidad.